Hi Masters, ano ba ang pagkakaiba ng Loadmaster, Load Control, Ramp Agent at Cargo Agent? Shoutout pala kay Jad, ang ganda ng tanong mo. Start muna tayo sa Cargo Agent. Sila ang nag-a-accept ng cargo lalo na kung may dangerous goods to, kung loadable ba o hindi. Sila ang bahala sa invoicing, manifesting, custom clearance and security. And sila rin ang nagbabantay sa build-up ng cargo. Sa mga malalaking company, segregated yung trabaho nito. Iba yung acceptance, iba yung manifesting, iba yung dangerous goods specialist. Pag natapos na yung ginagawa nila sa cargo, ilalagay nila yan sa dead load statement or unit weight summary or in short UWS. Dito nakalagay yung ULD numbers, yung net weight, gross weight, and pati na rin yung anong klase ng cargo. Kung mail ba to, cargo, or dangerous goods. And pati na rin ang special loads like mga animals, human remains, or mga perishables. At ang UWS ipapasa yan kay load control. Si load control, siya yung gumagawa ng load sheet and load plan. So sa UWS, dun siya magbe-base kung ano yung ilo-load niya sa aeroplano para malaman niya kung nakapaleta ba to or naka-container. Ito yung sample na gagawin ng load control. Ang tawag dito load plan. Nakalagay dito yung mga positions. Example, ito pang lower deck to. Ito yung main deck for cargo. Lahat ng isasakay sa aeroplano, baggage man yan, cargo, mail, kailangan yan, nakaplano yan sa load plan. Yan ang importante. For safety purposes, hindi mo pwedeng kahit saan mo ilalagay na lang yung cargo, lalo na pag may mga special loads and dangerous goods. Kasi may segregation yan. Bawat position kasi niyan or bawat hold may maximum. So, hindi ka pwedeng lagay ng lagay lang. And pag natapos na yung load plan, ibibigay naman niya to kay ramp agent. Ito yung trabaho ni ramp agent. Siya ang magsasakay ng cargo or baggage according sa plano ni load control o ni load master. Kailangan niyang sundin yung plano for safety purposes. And pag hindi naman niya nasunod, kailangan niya i-advise ang load control or load master kung may changes. Minsan may mga joke kami dyan loading as per plan or loading as per LTL. Dapat magaling din ang load control. Dapat ang mga cargo sa loob ng eroplano and yung mga baggage naman mga nasa door side. Kasi may priority yan Ang first to offload pagdating yung baggage. Lalo na ang first class and crew container. Pag nag-close na ang check-in, may total passengers na tayo and pagtapos na ang loading and nag-advise na si ramp agent na loading as per plan, gagawin na ni load control ang load sheet. Or ang weight and balance. Ito yon masters. Nandito lahat ng info. Ito load manual to manual load sheet. Pero ngayon usually automated na. Ang load sheet, it's a legal document. So kailangan ng load control or load master mag-training for licensing. And depende yan sa aircraft kung anong hawak niya or ng airline. Sa load sheet, dito mo makikita lahat ng information. Yung flight number, date, aircraft registration, and pag sa mga passenger nan, makikita mo yung total baggage, yung weight niya, and total passengers. At isa sa pinaka-importante dito, yung zero fuel mark tsaka takeoff mark para makuha ng kapitan yung takeoff niya. And makukuha mo to dahil dito sa trim sheet. Yan. Okay masters, ang ramp agent tsaka load control usually sa passenger side to. Kasi sa cargo, nandyan ang load master, siya ang gumagawa ng lahat. Siya yung naglo-load ng cargo and siya yung gumagawa ng load plan and load sheet. And syempre, hindi mawawala ang cargo agent dahil puro cargo ang handle namin. At ang load master, may tatlong klase yan. May military load master, yung nakikita natin sa Air Force, mga nagdadrop ng mga tangke, mga pagkain, supplies. And pag sa airline naman, may ground load master and flying load master. And ang flying load master, syempre, sumasama yan sa mga lipad kung saan man magpunta yung aeroplano. Sana na-explain ko ng maayos and pag may tanong kayo, magtanong lang kayo, masters. And don't forget to follow me on Facebook, TikTok, and YouTube. Master Bay!